Tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Hanggang dito. Take two, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Castro po, si Franz Castro, ay nagsabi po na illegal at unconstitutional talaga yung paglilipat ng pondo ng confidential fund, no? Kaya may tanong ako diyan kay Castro, no, kung talagang naniniwala sila na illegal 'yan. Pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan din natin ito po yung tila talagang walang direksyon itong ating mahal na pangulo. Tungkol po dito sa mga nagaganap diyan sa South China Sea o West Philippine Sea, no? O nakakalito, no? Sa dami ng tawag. Pero mismo sa hindi po to kay Badong, no? Hindi ko po pagsusuri ito. Babasahin po natin yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos tungkol po diyan sa China threat na yan. At kung ano po yung direksyon ng pamahalaan. Yan po mga pag-uusapan natin. Teka lang muna, baka meron pa tayong nakalimutan. Pag may nakalimutan man tayo, ipapasok na lang natin. No? Pero yun po, mga kasama po lahat yan sa mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, congratulations and happy birthday po. Hindi ko po alam ngayon ba ang birthday o bukas. Happy birthday, BP Sara Duterte. Malamang bukas. Kasi magkakaroon yata kami ng activity. Yung mga grupo ng ewan ko kung ano mga grupo to, basta napapasama kasi ko ang grupo ko talaga, Sara Cares, buhat pa nung before election, no? So sumasama tayo dyan. May celebration yata kaming gagawin bukas sa Dolomite Beach, yan, o malapit dyan, nakalagay lang Dolomite Beach eh. So yung mga malapit po sa Dolomite, baka gusto nyo ako makita, nariyan tayo, no, bukas, May 31. Ayan. Hoy, may nagpakape raw. May nagpakape. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga nagpakape na yan. Unahin lang natin. Pasalamatan naman natin. Thank you very much kay Laya Marie na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Laya Marie, ikaw ba ay ano na siya? Okay, mag-start na po tayo. Congratulations din nga po pala muna, no, kay BP Sara Duterte. Dahil kahit na ilang beses nyong banatan, siya pa rin po ang may pinakamataas ngayon sa latest survey, no? Sa lahat po, ito po, tanghere. Ayan, pinakamataas po na satisfaction rating. Ito po, 52%, no? Samantalang si President Marcos ay 43% lamang. Yan po ang bagong kalalabas lang po na tanghere, no? May survey ngayong Mayo. Okay, so nangunguna na naman po si BP Sara. Pa-happy birthday po yan kay BP Sara. Pag-usapan po muna natin itong sinasabi nito ni Franz Castro, no? Para maano lang po natin to. ACT teachers reminded the public on Wednesday, May 29, that the controversial allocation of 125 million worth of confidential funds to Vice President Sara Duterte's office caused real damage. Opo, sabi po niya, ito raw po ay nagkaroon ng tunay na damage. At ang pinaka-damage po niyan ay sa utak ni Franz Castro.
Kasi hindi siya makapaniwala. Hanggang ngayon po, hindi po makapaniwala si Franz Castro na pwedeng gamitin o pwede mong magastos yung 125 million in 11 days. Samantalang napakalinaw naman po na hindi mo naman sisimulang gastusin yan sa pagbinigay pa sa iyo, no? Sa gobyerno po kasi, alam mo na may darating, di po ba? So yan po ay naibili mo na, babayaran na lang. Hindi na unawaan ni Franz Castro, ewan ko kung bakit. Ang tagal ng congressman yan. Okay, so ang sinasabi po niya rito, ito, no? Not just theoretical, but has cost millions of pesos that should have been allotted to Filipinos who are in need. So, ibig sabihin, baka Franz Castro, na kaya mo tinututulan dahil ayaw mong mapunta kay BP Sara, yung 125. No? Anong pagtutol mo dun? O kahit tumutol ka, illegal ba yun? Di ba? Okay. Ano po sagot ni Castro sa tanong natin na illegal ba yun? This illegal and unconstitutional transfer of 125 million to the Office of the Vice President for Confidential Funds violated all rules on the proper use of such funds. It represents massive redirection of public resources away from essential services. Okay, putulin ko na. Illegal and unconstitutional. Violated all rules. Puta, lahat daw. Binviolate. Yung pagta-transfer mula sa Office of the President ng pondo papunta sa Office of the Vice President. Illegal and unconstitutional. Kaninong pondo? Sa President. Sino binigyan? Vice President. Ano ang ginawa ng Vice President? Humingi ng pondo. Anong ginawa ng President? Nagbigay ng pondo. So kung humingi ng pondo ang Vice President at siya ay binigyan, at napatunayan halimbawa lang, napatunayan halimbawa na mali yung pagbibigay, kanino pong kasalanan? Sino po ang may kasalanan? Correct, yung nagbigay. Kasi pera ng taong bayan. Theoretical lang tayo, ha. Hindi po tayo mga abogado, pero logic lang. Ang nirereklamo niya, yung transfer of fund. Illegal, ang constitutional, at nilabagan lahat ng mga regulasyon. Ang tanong, bakit yung pinagbigyan ng nirereklamo mo? Bakit hindi mo ireklamo yung nagbigay? Kanyang pondo yun eh. Natural yung humingi, pag binigyan ng pondo, gagastusin. Ang tanong, meron ba naging problema sa paggastos? Wala. In fact, wala kayong mabanggit na COA report. 2022 pa yan eh. 2024 na ngayon. May COA report na. Basahin niyo yung COA report kung meron doon. Wala kayong mababasa. Samantalang, pag merong anomalya, hindi nga anomalya eh. Pag may question, yung COA, kino-question, sino ba mas magaling magsabi, sino may karapatan na magsabi na may illegal na ginagawa sa pondo? Yung COA ba o itong congressman na to? Siyempre yung COA, yan yung trabaho niya. Trabaho niya pong tignan kung tama ba yan. May sinabi po bang mali yung COA? Wala. Sino nagsabing mali? Yan sila Castro. Ngayon ang tanong, kung may mali, sino dapat yung nirereklamo? Sino dapat yung may kaso? Yung Pangulo ng Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo, dapat ang sinampahan nyo ng impeachment si Pangulong Marcos. Kasi siya yung nagbigay ng pondo. Paalala ko lang, si Corona na-impeach siya sa pamamagitan lang ng salin. Ano pong ibig sabihin ng salin? Hindi po na isulat daw ni Corona yung lahat ng yaman niya.
Walang ninakaw ba dong? Wala. Hindi niya lang naisulat yung kanya. Walang pondo ng pamahalaan na involved. Walang pondo ng pamahalaan. Hindi lang sinulat ni Corona sa salin yung sinasabi nila hindi lahat na isulat. Ibig sabihin, walang kinu-question na transfer of funds na impeach. Oo, wala. Bakit hindi ito i-impeach? Kakampi nila yung Pangulo. Kau naman, no? Kakampi nila yung Pangulo. So, yung kanilang irereklamo, yung kalaban lang. Ganun pala ang batas. Oo. Ang batas, ayon kay Franz Castro, yung kalaban lang nila. Bakit ba sakit na sakit si Castro? Di ba tinanong na si BP Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Ano ba sinagot ni... Nung nanghihingi, kasi yung 2022 wala talaga binigyan lang siya Nung nanghihingi na sa Kongreso, si BP Sara, anong sinabi ni Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Gagamitin yan para iugnay si Castro tsaka yung mga NPA. Kaya pala galit na galit si Castro. Opo, sinabi po yan. Sinabi po yan ni BP Sara. Yung confidential fund na hinihingi niya na hindi binigay nitong mga congressman, gagamitin niya yan para yung ugnayan ng mga NPA at saka ni Franz Castro. Malinaw na sa inyo. Kaya nireklamo nila. Kung lahat po hindi natin papatulan, wala na. Pangit po na mga suggestion yan, no? Huwag ko daw patula. Pag lahat po hindi ko pinatula, wala na ako sasabihin. Huwag mo na patulan si Marcos kasi ano pa sasabihin ko dito? Lahat po yan papatulan natin. Lahat po ng balita. Okay? Doon po gagamitin kasi. Kay Castro. Naintindihan na natin. Kaya po ito, lahat po ito sa kanila, political lang. Kung sino kalaban nila, irereklamo nila. Pero yung kakampi na nagbigay ng pera kay Sara Duterte, hindi namin kakantiin yan. Kakampi namin yan si Marcos Okay, punta na po tayo dito sa iba pa. Ayan, congratulations teka lang, marupok. Yung pagpapakita lang po yan na bankrupt po yung utak ng mga BBM vloggers. At saka pagpapakita rin niya na sunod-sunuran lang sila. Pag may naglabas yung isa, mga wala pong kakayahan mag-isip. May naglabas na isa na meron sex video si Kuno, di umano, si Maharlika. Lahat na sila, yun na ang topic. Walang katuturan no? Pag nabanatan nyo ba si Maharlika, tataas na tataas na sa rating si Martin Romualdez? Hindi pa rin. Bakit? Kami. Tuturuan ko na kayo kasi mukhang hindi kaya ng utak nyo Kaya mataas sa rating si dating Pangulong Duterte. Pinagmamalaki namin yung project niya. Pinagmamalaki namin yung build. Pumupunta kami sa Dolomite. Pinagmamalaki namin. Pinagmamalaki namin paglilinis ng Boracay. Pinagmamalaki namin yung war on drugs. Build, etc. Yang mga friends to all, enemies to none, NTF-ELCAC, pinagmamalaki namin yan. Kaya nalalaman ng tao, nung kami vlogger ng administrasyon ni Duterte, kaya popular. Bakit hindi popular si Martin hanggang ngayon? Ang tagal-tagal na, 2 taon. Kasi sinisiraan ng mga ganitong ginagawa nyo, imbis na ipagmalaki nyo yung ginagawa ng pamalan. Sinisiraan namin si Maharlika, sinisiraan namin si Banat Bay, sinisiraan namin yung walang kakwenta-kwentang si Badong Aratilis.
Puta, hindi nga ako kilala ng mga viewers nyo. Sinisiraan nyo pa rin ako eh. O, sinisiraan namin si Duterte. Sinasabi namin na walang nagawa si Duterte. Eh, sasabihin ng mga tao, ano tong tulay na to? Wala bang ginawa? Ano yung tulay na yan? Ano nung tumahimik yung lugar namin? Wala pa rin ginawa si Duterte. Tumahimik yung lugar namin. Ano tong Dolomite? Na araw-araw meron nagpapakita na Dolomite. Kaya hindi naniniwala sa inyo eh. Sinisiraan yung tao napakagaganda ng ginawa. Pag siniraan nyo si Duterte, tataas na yung ano ni Martin. Paano tataas? Hindi nga alam kung ano ginagawa ni Martin. Yun yung problema nyo. Hindi nyo kayang ipagmalaki yung mga ginagawa ng inyong mga principal. Ng mga amo nyo. Sa bagay, mahirap pong ipagmalaki kung wala ka namang ipagmamalaki. Di ba? Mahirap pong ipagmalaki. Wala eh. Ano pagmamalaki mo nga naman? Wala nga naman talaga silang pagmamalaki. Mahirap talaga yun. Kaya, si Maharlika na lang, tirahin natin. Tsaka hindi rin nila kayang abutin yun eh. Baka hindi nila naunawaan yan eh. Madali kasing unawain ay si Maharlika. Dalimbanatan yan. Madali po yun eh. Si Badong, puta, tirahin natin yung ngipin yan. Si Badong, bondat kasi yan, kaya tirahin natin si Badong. Di naliligo si Badong, tirahin natin. Kita nyo, sinasadya ko yan para may panira kayo sa akin. Para makita ng taong bayan na ang bababaw ng inyong paninira. Pati yung mga joke natin dito na, Waxis! Ano ba yan, Waxis? Gumaganon. Badong, galit sa SMNI. Puta, kailan ako nagalit sa SMNI? Paano ako magagalit sa SMNI? Lagi-lagi namin kasama SMNI. Pati mga pagbibiro natin dito na mahina talaga ako sa SMNI. Ano ba naman yan? Bukan natin yan, di ba? Sa kanila, puta, atake na sila sa puso. Si Badong pala galit sa SMNI. Puta, galit na ako sa SMNI. Totoo po bang hindi? Oo, sinasadya ko yan para may topic lang sila. Alam nyo, sinasadya ko yan, kainin yung mic. Para naman sa ganun, magmukha silang tanga lagi. Sa bagay, kung nga nanonood sa kanila, kasing utak lang nila, ayan, kumain na naman ng mic. Ang tawag dyan, passion. Sa mga sinasabi. Bibigyan ko na kayo ng tip. Yung mga nagmamasid. Nabungi ako dahil kinain ko yung mic dun sa boxing. Hanapin niyo po yun. May malaking laban, natuwa ako sa sobrang gigil ko, kinain ko yung mic. Nawasak ang ngipin ko. O yun. Para naman maganda-ganda naman, may follow-up dun sa mga nyo. Para matali na kayo sa kababawan habang kami pinag-uusapan namin. Yung mga new model, mga pagpuna namin sa gentleman's agreement, kayo, matali kayo sa kahanap kung saan yung nabali yung ngipin ni Badong. Sinasadya ko yan para magmukhang tanga kayo. Di ba mukhang tanga kayo? Ang taas-taas ng na bigla akong makikita ng mga ng mga viewership nyo. Hahanapin ako ng mga yan di ba? Tapos pag nakita ko ang pinag-uusapan ni Badong, putya, mapapanood yung speech ko dun sa Marcos alis dyan. Yung sinasabi ko na kami ang bagong media. Putyang galing pala nito ni Badong. Di nahamig ko na yung mga kapanalig nyo. Kita nyo nga to si Abilio. Ano ko yan? Fanatics ko yan. Hindi niya na maamin. Di ba? Mga ututo kasi kayo. Kukumpara ngayon.
Puta yung mga pinanonood ko, panay ano lang eh. Panay, si Maharlika, si Banat Bag, si ganun, Panay ganun lang. Tatawanan, Puta, pati tawa nila, peke eh. Hindi man lang, hindi man lang matawa sa sarili nilang ginagawa eh. Hindi nyo alam, no? Ano ko kayo, no? Captured na captured ko kayo. Magtataka ngayon yung ano, bakit hindi naman gano'n sikat to si Badong, bakit sa mga BBM? Si Ka Eric nga nagtaka eh. Bakit ba galit na galit sa yung mga BBM vloggers? Teknik ko yan. Sinusupo. Pinipidan ko sila ng mga impormasyon na magpapababaw sa utak nila. Kung kayong mga viewers ko, napipidan natin ng mga impormasyon na ang taas-taas na ng level ng talakayan, sila naman, napipidan ko sila ng mga kababawan. O yan, nag-aabang na yung mga yan, magpapadede na yan si Badong. O yun yung mga pinapakita nila, dede ka na. Yun, nakita na, kalat na yung nipples ko dun. Mga bobong. Kaya-kaya kong kontrolin yung mga gusto kong itapik nila sa akin eh. Para ngayon, ma-curious tong mga audience nila, hahanapin nila sa Badong ngayon, so makikita nila, galing pala nito ni Badong. Tapos gusto mo daw mag-Noli de Castro, mga halagang bobo. Di ba? Pinadidiri ko talaga sila. Ayan, talagang totoo yan. Hindi nyo alam ginagawa ko, no? Captured na. Naka-capture. May pangalan ako, may mukha ko doon, hahanapin nila. Tapos makikita nila, galing pala nito ni Manong magsalita. Ganun lang po yun. Ganun lang anong tawag dyan? Mga ano yan eh, mga showbiz. Ano? Positive and negative publicity is still publicity. Di ba? Sino ba yung Badong na yan? Balik po tayo sa topic. Tinanong po si Pangulong Marcos eh. Tungkol po dyan sa, ewan ko ba, bet wala nagtanong doon tungkol sa may sinasabi. Ito kasi ang problema, no? Ito ang linyahan ng gobyernong ito. Lahat ng problema natin, isisi natin kay Duterte. No? Yan yun. Ganyan yung ano nila. Ganyan yung gimmick nila. Lahat ng ating problema, dilawan eh. Parang narinig natin yan kay Cory. Walang ginawa si Cory, 6 na taon na nanungkulan. Pero nakalusot si Cory. Nanalo pa nga yung in-endorse ni Cory. Si Ramos eh. Paano niya nalusutan yun? Siniraan niya lang si Marcos. Kaya kitang-kita yan ni BBM eh. Success siya yan eh. Kinamumuhian sila noon. Nung post-86, talagang kinamumuhian niya mga yan. Yung mga Marcos, kinamumuhian. Alam niyo, nagpabango sa pangalan nila. Kaya nakabalik yan sa Malacanang. Dinikit yung pangalan nila kay Duterte. Yan, yung mga linyahan na ganyan na sinuportahan nila si Duterte. Nagpanalo kay Duterte, sila. Pucha, nagpanalo kay Duterte, hindi nyo nga na ipanalo sarili nyo. Buwat nung nanalo si Duterte, dinikit na nila yung sarili nila. Pati nga yung mga vloggers, akalain ko bang hindi Duterte yan? Lahat yan Duterte. Yung pala mga Marcos loyalist lahat. Iyak na, DDS. Shit yun. Bobo. DDS. Mga ngantsaw ka na rin lang, bobo ka pa sa spelling. Hindi, totoo yun. Kaya sila Marabilla, sila Jared, yung si Bantot. Pati si Bantot nakikitawa sa akin.
Totoo yan. Mapustura, gusto nila eh. Si Varela, puta, yan lang ano eh. Paano ka kukunin eh? Semen na badong kita mo ako, ganda buko, ganda ko. Putang. Yun lang pagigihan nyo, yung itsura nyo. Kasi yun lang kaya nyong improve, yung itsura nyo. Yung utak kasi, hindi na improve yan. Kaya kayo mga vlogger, sa itsura na lang kayo nag-i-improve. Yung mga BBM vlogger, masyado silang sa itsura nila, di ba? Hindi nyo ba napupuna? Kasi nga, mahirap i-improve yung utak. Itsura, madali lang. Totoo naman eh. Akala ko, putang dami namin vlogger ni Duterte Ibalik nyo lang, tignan nyo lang yung mga panahon ni Duterte. Wag yung 2022 na kasi na sila niyan. Yung mga 2020, 2019, mga 2021, yan, mga ganyan. Tignan nyo yung mga vlog nila. Puring-puri kay Duterte yan. Ganun pala, no? Dinikit nila, tapos ang heir apparent ni Duterte, si Marcos, ganyan talaga linya nila. Yan talaga yung linya nila. Mga mangga talaga mga mangga. Okay. Ngayon, dahil wala naman palang kakayahan, hindi naman natin masabi na wala siyang kakayahan. May kakayahan naman po si BBM. Magaling nga magsalita, in fact Di ba? Ang problema, wala po siya talagang direksyon. Real talk po. Simple lang naman. Meron ka nang susundan, no? Ang ganda na ng Pilipinas, Kung sinunod mo lang yung pinangako mo na, tignan nyo, nagkawindang-windang tayo sa West Philippines, dahil dyan sa hindi niya pagsunod. Pero ano talaga gagawin natin, di ba? Okay, una, ito po. Malinaw naman to, no? President Marcos once again sounded the alarm over China's new policy to detain alleged trespassers. Yan. Ito po ang sinabi ni Marcos tungkol dyan. The new policy of threatening to detain our own citizen is different. That is escalation of situation. So yes, it is now very worrisome. Gaganda niya mag-wordings, di ba? Ang galing po niya magsalita. Tama naman yun Pag nang tinanong, ano po masasabi ninyo, Mr. President, na sa pagbabanta ng China ang ibig sabihin nun, Mr. President, wag mo lang ulitin yung sitwasyon. Ang ibig sabihin ng ano masasabi mo, magbigay ka ng direksyon sa amin. Anong gagawin? Ang ganda lang po pakinggan ito. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Ano po nga yun? Anong gagawin nyo? Tama po yun, worrisome. Ano nga ang gagawin? Di ba? Ano nga ang gagawin natin? Worrisome nga talaga yan dahil huhulihin. Di ba? He said China's self-imposed fishing ban is just an extension of their claim. Na ito po ay unacceptable. Teka, ano po ang gagawin natin, Mr. President? Tignan nyo, the Philippines will take whatever measures to protect the Filipinos. Ano nga po yung gagawin? Walang pagkakaiba kay Lenny, no? Kay Duterte kasi yan. Malinaw yan, Di ba? Kakausapin ko si Xi Jinping, sabihin ko sa mga PI ng mga China na yan na huwag niyong galawin ng ang mga mangingisda dahil may kasunduan na. Malinaw po yung direksyon. Ito, inuulit niya lang Ano po masasabi niyo na pinagbabantang uli? That is very worrisome. No? That is unacceptable. Ano pong gagawin natin?
We will do our best. wala, wala talaga masabi. Sige, tuloy pa natin. Baka sa banda rito, maganda na sasabihin. Ang gustong malaman, ano ang gagawin natin? No? He said that there are some sort of middle grounds with China to ensure peace and stability. Ano pong Mr. President, meron po ba tayong gagawin na ano? Yes, of course, there are. So ano po? Yeah. I've said many times, you should try everything. Puta, yun palang gagawin ni Pangulong Marcos. Thank you very much po. Malinaw na. I've said many times, you should try everything. We should try everything daw. You don't know what efforts is going to be successful. So, as at any point of contact that I can establish, I will use it. And at every level, at leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress of resolving these issues. And you know, first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lesser barrier putting, etc. And secondly, allow our fishermen to fish. Let's start with that. So malinaw po gagawin niya ang lahat. Ano po yung lahat? Lahat. Yan po. Ganyan po kalinaw ang ating. Kaya po sa yung baba, litong-lito talaga Malilito no? I've said many times, you should try everything. So ngayon pa, 2 taon na siyang panunungkulan, you should try everything. So ibig sabihin, Mr. President, willing ba tayong makipag-usap? We should try everything. As long as it gives us progress. Willing ba kayong makipag-usap kay Xi Jinping? We should try everything. Willing ba kayo makipag-usap yung DFA natin sa DFA nila? Willing ba kayo magkaroon ng agreement? Willing ba kayo magkaroon ng new model? Willing ba kayo lahat? Everything nga ngayon, papayapain lang nila yung mga napaniwala nila na mali yung ginawa ni Duterte na pakikipagkasundo sa China. Ibig sabihin, no? Babalik din pala kay Duterte. Makikipagkasundo rin pala tayo sa China. Kasi everything, itatry, mapigilan lang yung water cannoning at makapangisda lang yung mangingisda. Ang tanong ko, Mr. President, hindi ba yan yung ginawa ni Duterte? Hindi po ba? Nakita nyo Sabi niya, everything daw gagawin na natin ngayon para hindi mag-escalate. Isa lang ang hindi natin gagawin dyan makikipagbombahan, ayaw natin yun. Thank you very much, Kemik. Boss Badong ang panga. Para legit. Ayaw ko, sakit sa panga. Ayaw ko kaya, ang sakit kaya nun. Masakit sa panga Ibig sabihin, mga kapatid, no? Sa tatahakin natin, ang tanging solusyon para matigil yung pambobomba natin, pagkakanyon sa atin, no? Buhay ka pang animas ka, Tignan nyo sila magsalita, no? Yung Bobo Badong, walang katotoran Ito naman, buhay ka pang animas ka, bobo, gago, tae ka. Yan, pinapakita nyo po kung gaano katalino yung mga followers ni BBM. Ganyan kayo katalino. Nagbibigay ako ng mga magagandang sinasabi. Hanggang tae lang. Yung utak nyo kasi hanggang tae lang ang kaya nyong bitawan Yan, di ba? Hanggang tae ka lang, tabs. Pareho pa naman tayo mataba.
'Di ba, nag-escalate na. Nagpabomba muna tayo na nagpabomba. Tapos, pinagbintangan natin si Duterte. Tama yun eh. Para ma-establish lang natin. Pro-China ako. Kinukundin ako ang China. Bong Nacario, paano mo to papaliwanag sa utak mo? Pro-China ako. Kinukundin ako po ang pambobomba ng China sa mga Pilipino sa West China Sea, West Philippine Sea. Kinukundin ako po ang sinabi ng China na huhulihin nila mangingisda. O ngayon, ipaliwanag mo sa utak mo. Paano kinukundinan ni Badong kung siya ay pro-China? Paano? Dinidepensahan lang pala ako ni Tabs. Sorry naman, Tabs. Kala ko, ako'y sinabihan mong tae. Tabs, paliwanag mo dyan. Meron bang pro-China na kinukundina niya? Kaya yung mga yan, hilong-hilo sa akin eh. Hindi nila ako masabihan ng pro-China. Nagmumukha silang tanga eh. Sa bagay, sanayan lang yan eh. Thank you, Tabs ha. Kala ko ako binabanatan. Binabanatan pala ni Tabs yung nagsabi sa akin ng kung ano. Okay, balik po tayo. 'Di ba? Nag-escalate. Sinisi si Duterte. Binisto siya. Na sabi ng China, puta, nakipag-usap din kayo sa amin eh. Yan. Sabi naman tumahimik si PBBM eh. Hindi na kumimbusan yung model. Kala nyo ba may dininay ba niya yung model? Wala po. Dehin po kay siya. Boss, kahit hindi mo na kami batiin ni Inday Sara bukas, May 31. Ayan, bukas pala yun. Thank you very much sa pakape at happy birthday advance. Yan. Okay. Amik at BP Sara. Hindi, may activity kami sa Dolomite yata. Ewan ko kung welcome sa lahat. Basta i-announce ko po mamayang gabi. Kung po pwede sa lahat. Baka kami mga vlogger lang ba? Hindi ko alam. Kasi parang mamimigay yata, magpapakain yata, o kung ano pa man. Potluck daw eh. Okay. Kaya, sinisi yung presidente, dating presidente, walang solusyon, di ba? Thank you very much din kay sino ba to? Si yan, di ba? Baka magkamali tayo ng pasalamatan bukod kay Amik. 5,000 won. Si Gregory ang nagbibigay ng ganyan. Teka lang, baka... Puta, wag niyo isasara yan. Si Duterte nagpagawa niyan. Mga obobs ba kayo? Yayariin kayo dyan. Okay. Teka muna, papasalamatan ko muna sa Gregory nga. Ang daming sinabi pero walang laman. Yung pala babalik din sa pakikipag-usap. Ang tanga talaga, boss. Ngayon announcement, tama si Gregory. No? Duterte, formula din. Gagawin mo rin ang lahat para ang main purpose mo, hindi na tayo bombahin ng kanyon at saka makapangisda yung mga mangingisda. Di ba yan nga po yung ginawa ni Duterte? Sa 6 na taon niyang panunukulan, hindi tayo binomba ng kanyon. Lahat daw ng avenue ngayon. Top, mula po sa presidente, pwede willing siya makipag-usap. Ministerial, yung mga DFA, very willing na makipag-usap si Pangulong Marcos. Kasi alam niya walang mahihita Wala tayong mahita, ma-isolate lang tayo. Kahit sa Southeast Asia, ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng... gusto nila yung dati, nung panahon ni Duterte. Mapayapa yung Southeast Asia. Eto pa isa. Eto malupit sa lahat. Ang gulo dito sa Asia, dapat
yung China at saka Taiwan. Kasi alam naman natin, di ba, inaangkin ng China yung buong Taiwan. Hindi po mga islang inaangkin dyan yung buong Taiwan. Tapos meron tayong One China policy, buong mundo yun, kinikilala na UN, One China. Tapos yung US pumupunta sa Taiwan, doon nagwawala yung China eh. In fact, akala natin yun yung gera. Pero nagsalita na po yung Taiwan president eh. Willing silang makipagtulungan sa China. Puta, willing pala makipagtulungan yung dalawang magkaaway dapat. Tayo sabit lang eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Sabit lang tayo dahil kung tutulong ang Amerika dito sa mga EDCA sites natin, magiging imbakan tayo, wag na tayo magbulahan, no? Magiging imbakan tayo ng mga armas ng Amerika dito sa mga EDCA sites natin. Sabit lang tayo, yung dalawang magkatunggali na pagmumula ng away, ng kaguluhan sa Asia, willing silang makipagtulungan sa bawat isa. Tapos tayong sabit, ayaw natin. Kaya tantanan nyo yung mga pro-China nyo dahil mapapahiya po yung presidente. Saka po pro-China ninyo pag bumalik si Pangulong Marcos at nakipag-usap kay Xi Jinping. Tantanan nyo po yan. Bilang pagwawakas po. So, i-recap po natin. Di ba may kasabihan tayo dyan, sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Sa hinaba-haba ng pag-inarte ng administrasyon na to, yung formula pa rin ni Duterte ang susundin pala. Di ba? Yung gagawin ng lahat, wag lang matuloy yung mga kanyunan, water cannon. Ulitin ko lang yung sinabi ha. Ito, kay Pangulong Marcos na to. Ano sinabi niya? You should try everything. Ibig sabihin lahat. Lahat na ngayon open na. Yung gobyernong ito open na lahat sa posibilidad. Wala na yung mga paninira na bawal tayong makipag-deal sa China. Wala na yan. You should try everything. Ito pa sinundan niya. You don't know what effort is going to be successful. So lahat try natin kung ano maging successful, okay. As long as it gives us, ito po ang gusto lang mangyari na ngayon ni Pangulong Marcos. As long as it gives us, bring us progress in terms of resolving the issues. And you know, first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. Yan lang. Huwag na kayong makinig kasi dyan sa mga atin ito na mga putya. Sila din yung nag-ano sa atin nun eh. Mga dilawan din yung mga yan eh. Tama po yung direksyon nyo. Bumalik kayo sa direksyon ni Pangulong Duterte. Ang problema lang, masyado nang nanira yung mga followers nyo na mahihina ang kukot, lalo na yung mga vloggers na mahihina ang kukot eh. Nakundina sa China. Nakala mo naman mabubuhay ang mundo. Mundo ha, hindi Pilipinas ha. Mundo nang wala ang China. Puta, ipatapon lang natin lahat ng made in China products natin eh. Wala na magagamit yung buong mundo eh. Bakit pa nila sinibak si Admiral Carlos? Wala na tayong magagawa. Kasubuan na yan. Napapahiya kasi sila eh. Tinape kasi si Carlos. Winner topping. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa at pwede na po tayong makinig, magtanong. Ayan.